Day nga pala ha. Reminder, meron naman tayong dagdag K as in dagdag kaalaman para sa ating mga estudyante today. Ngayon nga, sunod-sunod ang nararamdamang lindol sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Marami ang nangangamba. Oo nga, kaya sa mga panahon ngayon dapat lagi tayong Mark Safe. This morning, nasa Bagong Silangan Elementary School sina Suzy and Anjay para magsagawa ng isang earthquake drill. Very important, Mars. Kaya Suzy at Anjay, ano nga ba ang kailangan para maging Mark Safe? Hi! Good morning sa inyo dyan, Karil and Lynn. Of course, nandito kami ni Anjay ngayon sa Bagong Silangan Elementary School para maging Mark Safe, mga kaalaman na dapat maging basic na sa ating lahat ngayon. Tama. Lalo pa dito sa Bagong Silangan dahil ito ang isa sa mga pinakamalaking eskwelahan sa NCR at most populated sa Quezon City, itong Bagong Silangan Elementary School. Totoo, dahil meron lang silang 8,897 students recorded noong September 2025 at shifting ang mga klase nga nila dito. Napakaraming estudyante kaya talagang dapat alerto sila at alam nilang gagawin in case magkaroon ng lindol. Dito sa likod ninyo, makikita ninyo na meron kami ditong earthquake simulator na dinala. So kaya nito na magpakita o maparamdam yung intensity 4 hanggang 8 na earthquake. At nakikita nyo naman ito, I think 4 pa lang to. Medyo mahina. At ito, palakas na siya ng palakas. Talagang grabe yung wasiwas ng mga plants. Nagbagsakan na sa ilalim. At nakikita natin yung unang ginawa nila syempre ay duck cover and hold. Tama, at pinapakita nga natin to dahil importante nga dito sa Bagong Silangan Elementary School dahil 104 meters away lang sila from the fault. Napakalapit. Pero syempre, wag mangamba, ang mahalaga tayo ay handa. Tama. Yun naman ang gagawin natin. So pupunta tayo sa classroom. Wow, ang lakas na ng earthquake talaga doon ha. Pupunta tayo sa isa sa kanila mga classroom at mamimigay tayo ng mga very basic na mga safety gear, di ba? Katulad, suot namin ni Ito, isa sa mga pinaka-importante na kailangan ng mga students natin ngayon is ang mga hard hats. Yes, at hindi lang basta-basta hard hat ito. Dapat ito ay kumbaga pasok sa standards. Yung nakapasa sila sa mga safety tests and standards para kung kunwari nabagsakan sila, ang standard nito ay kahit mabagsakan ka ng worth 5 kilos sa bigat, hindi siya dapat mababasag. So, dapat yan ay nakapasa sa Occupational Safety and Health Center. Ahensya po yan ng DOLE. So, ito, ganyan. Certified po ito mga helmets at pinapamigay namin ni Anjay dito. So, ayan, this is for you. At syempre, tsaka magaan siya, maganda. At syempre, yung mga ipapamigay natin ngayong araw, magpapamigay tayo ng pito. Dahil just in case lang na kailangan ng mga students natin ng agad-agad na tulong. Yes. Pwede silang marinig ng mga rescuers natin. At saka sinasabi na paminsan, Anjay, pagod ka na, kakasigaw, naubusan ka na ng boses, paano ka makaka-attract ng attention. Pero kapag ikaw ay may pito, pag humipan ka lang, maririnig ka pa rin nila. Tama. Kaya yan ay pamimigay. At saka anyway, magaan lang naman ng pito. Everyday dalhin nyo to mga bagets ha. Oo nga, pamigay yan naman natin. napakagaan lang, pwede ilagay sa bulsa, sa bag. So, and that's such a big safety, way para sa inyo na yan, na makatawag ng attention. Alright. At syempre, bago yan, may kakausapin tayo, Anjay. Oo naman. Dito sa mga, Ayan. Good morning. Good morning. Anong pangalan mo? Erlyn Joy po. Arlene. Joy. Yan. Ilang taon na? 11 po. 11 years old. Yan. Alam mo na ba ang gagawin kapag tayo ay nilindol? Opo. Anong gagawin? You duck, cover, and hold po and make sure na safe ka po. Tama, very good. At palagay ba malaking tulong itong hard hat tsaka pito na pinamimigay namin? Ayan, dadalhin mo. At the very least, yung pito, dalhin ninyo magaan niyang pito. There you Ito go. talaga ang pinaka-importante rin dito. Oo. At syempre, para gabayan tayo sa tamang procedure kapag kunwari magkalindol tayo, makakasama natin mula sa PHIVOLCS, ang Senior Science Research Specialist ng PHIVOLCS, si Miss Lucille Sanico. Miss Lucille! Good morning, Miss Good morning Lucille. po. Ito si Miss Lucille. Miss Lucille, ano ang gagawin natin? Ano ba yung step-by-step, kumbaga, na ginagawa kapag nagkaroon ng lindol? So, ang una pong gagawin natin, mga bata, ay mag-duck, cover, and hold. Sa ngayon, ang gagawin natin ay magsasagawa tayo ng earthquake drill, magpapatunog tayo ng sirena. Ito ay isang hudyat na may nagaganap na malakas na lindol. Habang tumutunog ito, mag-duck or drop, cover, and hold tayo. Antayin. Sorry, kapag kunwari, wala talagang malapit sa akin na lamesa na pwede kong pagsilungan, anong gagawin ko? Gamit lang po ang kamay natin. Kamay. Hanap tayo ng ligtas na lugar o safe na area sa room. Doon po tayo mag-duck, cover, and hold. Okay.
So yun ang unang lang gagawin. Kids ha, duck cover and hold. Yan, Ang hawak gagawin mo. natin. Okay Yan. po. Ganito po, ganito po. Yan. Yung Kunwari sa walang kamay helmet po. kasi hindi naman lagi lahat may helmet. Okay, so ganun ganyan. po. Hawak sa Ulo, sa bato. at sa bato. Protektahan Okay. po natin ang ulo natin. Yan. Aha. So habang yumayanig o lumilindol, yun po ang position na gagawin. Huwag po tayo lalabas. Ayan na yung Ayan sirena. na. Okay. Okay, duck cover and hold. Okay. So wag muna lalabas, ma'am, no? Yes, huwag po lalabas. Antayin na matapos ang tunog. Imagine niyo habang tumutunog yan, ay umaalog din po yung lupa. So don't get up and try to leave. Talagang sa baba. Ayan, tumigil na yung sirena, ma'am. Susundan na po natin ang evacuation ruta papunta sa evacuation area. Napakahalaga na napapractice ito regularly ng ating mga estudyante para hindi magkakaroon ng panic. Dahan-dahan lang po tayo. Hindi magkakaroon Kailangan ng kalmado panic. lang din Kalmado tayo. lang po, dahan-dahan. Yan. At dahil nakaprogram na sa kanila, alam na nila where to go. Yes. Kumbaga may order na talaga, hindi nagtutulakan. Kasi I assume isa sa mga nagiging problema din is baka magka-stampede, di Yes, ba? tama po. Balik po, susundan nila yung ruta na yan na ginawa ng school, ang Yes. evacuation plan. Ito po ay pinapractice nila tuwing nationwide simultaneous earthquake drill. Which is every quarter, tama Yes, ba? quarterly po ginagawa. Quarterly. So that is 4 times a year. Alam ko minsan tinatamad yung iba mga tao, lalo na kunwari offices. Ito kasi school to na kumbaga napapasunod nila yung mga estudyante. Oo, Pero tama. paminsan mga employees, dinededma nila. Ganito pala ka-importante na alam natin where to go. Yes, tama po. Dapat bigyan halaga po natin itong ginagawang earthquake drill. Yeah. Para sa kaligtasan ng sarili natin at ng Yes. pamilya natin, ng community natin. Correct. Para maging muscle memory na. Yung parang kahit hindi ka nag-iisip, alam mo na kung Alam mo anong na kung- gagawin mo. Tama. Tama po. Yan. Saan naman sila pumupunta? Andiyan Ayan. saan pumupunta yung mga bata? Nakikita mo naman na yung mga bata, papunta na yan sa mga safe and open area natin. At Okay. may mga iba't ibang designated areas nga sila. So mga grade 5 and grade 6 ay papunta sa Malvar Street. Oo. Ay, so, yung iba naman mga estudyante, pumupunta sila sa Bonifacio Street, sa Humanity Street, at saka Lukban Street. Kumbaga, na-establish na nila na ito talaga yung mga parang evacuation areas nila. Ang galing, ang galing. Tama. Galing ng mga kids. Bit-bit pa nila, meron pa sila mga lagay na mga ano sa ulo, yung Para kanila safe notebook. talaga sila, no? Yeah. Saka alam nila maganda, what- kalmado lang din yung mga students natin. Right. Of course, guided by their teachers. At napakahalaga pala talaga, ma'am. Any last na mga advice na pwede niyo pong maibigay sa mga tao na kunwari, hindi ideal yung situation nila, di nila alam kung saan ang evacuation, ano po ang pwede nilang gawin? Ang una pong gagawin natin sa sarili natin ay matutong maging alerto sa lahat Okay. ng oras. So, Right. maging alerto, tingnan yung mga bagay na maaaring mahulog, matumba, kahit within the area lang. Tapos, silipin, tingnan kung saan yung ligtas na lugar. Lalo na po yung mga bulubundukin o malapit sa mga bundok, tingnan nyo na hindi kayo din pupunta kung mag-evacuate. At saka kung kunwari, kayo pumunta sa isang lugar, pagpasok nyo pa lang, tingnan nyo na what is around you, no ma'am? Yes, Lalo na kung yes. hindi naman kayo familiar dun sa place, saan ang emergency exit, etc. For those naman na nasa coastal at Ayan, yan, nakarandam, yan. Yes, ma'am. dapat po ay alam natin yung natural signs ng local tsunami, which is yung shake, drop, and roar. Shake, earthquake, drop, yung water, maaaring mag-recede Nag-recede, and oo. bumalik. And yung roar, yung sound na kakaibang tunog mula sa umanggagaling sa Dagat. dagat. So yun po for the coastal communities na makaramdam ng malakas na lindol na hindi sila makatayo. Yes. So yun yung Tama. signs. Ayan, ito nakita nyo na, nasa safe Oo nga, area wala na na yung sila. mga students natin. Ang bilis na nanawala, di ba? Galing! Ayan, kaya tumutok lang sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka. Unang hirit! Be safe, everyone! Stay safe! Duck cover and hold! Keep calm! Stay alert! Thank you po, Ma'am Lucille. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.